Bayanan na Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Dari Batulao. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Todo balita. DWIZ. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin apo. Araw ng Huwebes, ngayon ay November 27 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katodo balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Sa technical kasama natin Aaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita, sa balitang nasyonal, Senator Escudero nilinis ng COMELEC sa 30 million pesos campaign donation. Todo balita. Plunder graph laban sa 8 contractors, isasampa ayon sa ICI. Department of Justice tiwala sa proseso ng asylum ni Roque sa Austria. Todo balita. Typhoon Verbena lumakas pero lalamas na din ng Philippine Area of Responsibility. Todo balita. Sa balitang lokal, House Bill number 127 ni Congresswoman Arenas aprobado na sa committee hearing. Todo balita. Giant bamboo Christmas tree sa bayan ng Bani inilawan na. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Eliza Valdez, School Smashers re-rest back sa 2026 season. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nilinis ng isang departamento ng Commission on Elections o COMELEC ang mga pangalan ni Senator Chis Escudero at ng kanyang campaign contributor na si Lawrence Lubiano kaugnay ng issue ng umano'y paglabag sa Omnibus Election Code. May kaugnayan ito sa pag-amin ni Escudero na tumanggap siya ng 30 million pesos na donasyon para sa pangangampanya niya noong taong 2022 elections mula sa government contractor na si Lubiano, Pangulo ng Centerways Construction and Development Incorporated. Batay sa 9 na pahinang
resolusyon na inilabas ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC, sinabi nito na ang pagbibigay ng campaign donation ni Lubiano kay Escudero ay hindi paglabag sa probisyon ng OEC o Omnibus Election Code. At dahil wala umanong paglabag sa nagawa si Lubiano o walang nagawang paglabag na nagawa si Lubiano ng magbigay ng donasyon, nangangahulugan na ito na wala ring paglabag na nagawa si Escudero nang tanggapin niya ang nasabing donasyon. Kaugnay nito ay nirekomenda rin ang pag-terminate na sa investigasyon sa kaso dahil sa kawalan ng ebidensya na susuporta sa reklamo. Formal namang isinumite ng DPWH at ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman ang kanilang rekomendasyon para sa paghahain ng plunder, graft at iba pang kaso laban kay dating Ako Bicol Representative Saldico at 7 iba pang mambabatas kaugnay ng maanumalyang infrastructure projects mula taong 2016 hanggang 2024. Batay sa joint referral report ng DPWH at ICI, bukod kay Co na may-ari ng FSCO Builders Supply, kabilang din sa pinakakasuhan ang 4 na district representatives na sina Bulacan 2nd District Representative Agustina Dominic Pancho, na may-ari na konektado sa CM Pancho Construction, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara na konektado sa JLL Pulsar Construction Corporation, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas na sinasabing konektado sa Bumetrix Development Corporation at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na iniuugnay naman sa Tarlac 3G Construction and Development Corporation. 3 party list lawmakers na sina Representative Edwin Gardiola ng CWS party list na iniuugnay sa Newington Builders Incorporated. Si Congressman James Ang Jr. ng Uswag Ilonggo party list na ikinukonekta sa IBC International Builders Corporation at Alenson Development Corporation at si Representative Journey Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List na di umano ay may-ari ng JVN Construction and Trading. Kasabay ng pagsusumite ng referral na nakakasakop sa may 1,300 infrastructure projects, inilahad din ng mga opisyal ng DPWH at ICI sa Ombudsman ang kahon-kahong ebidensya nitong Miyerkules ng hapon. Sinabi ng Department of Justice na tiwala silang bubusisiin ng mga otoridad sa Austria ang hinihinging asylum ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque ayon kay Chief State Counsel Dennis Chan nitong Miyerkules. Hindi rin daw dapat umasa si Roque sa asylum kung wala siya sa mismong bansa na nag-issue di umano ng kanyang visa. Una nang ipinahayag ni Roque na hindi natuloy ang pagtungo sa Vienna, Austria dahil hindi inirekomenda ng kanyang mga surgeon ang pagbiyahe. Si Roque ay may kasong qualified human trafficking kaugnay sa Philippine Overseas Gaming Operator o POGO Company na Lucky South 99. Inaasahang mai-issuehan na ng red notice ng Interpol at kansilado na ang pasaporte kasunod ng pag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya at iba pang maakusado kaugnay sa qualified human trafficking. Isang babaeng Corrections Technical Officer 1 o CTO1 ang inaresto at agad na sinuspinde sa serbisyo ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. matapos mahulihan ng shabu na sa supot ng pandesal sa New Bilibid Prison nitong Miyerkules. Ayon kay Katapang, ang suspect na si CTO1 Melchora ay nakuhanan ng 2 plastic ng shabu sa supot ng mga pandesal sa loob ng
nang siya ay dumaan sa routine inspection na isinagawa ni CO1 Benito Pancho sa Gate 1 ng Maximum Security Compound ng New Bilibid Prison bandang alas 6:30 ng umaga nitong November 26 o kahapon. Sa follow-up operation na pinangunahan ni NBP Maximum Security Camp Commander Major Henry Avila, natagpuan pa ang 33 plastic sachet na pinaghihinalaang shabu mula kay person deprived of liberty o PDL Raynil Dizon sa Dorm 5A. Isa sa pinagbasihan ang madalas na pagdalaw ni Dizon kay Melchora sa NBP Hospital na posibleng magkasabwat sa Galawan. Bukod sa suspension order, iniutos din ni Katapang na agad sampahan ng formal na reklamo si Melchora, habang si Pancho naman ay nakatakdang bigyan ng spot promotion sa darating na flag raising ceremony sa Lunes. Samantala, kalabosan naman ang dalawang high-value individual na tulak sa isinagawang bypass operation kamakalawa ng umaga ng mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group sa Pasay City. Batay sa report na tinanggap ni Police Brigadier General Elmer Ragay, sina alias Tommy at alias Limar, nadakip sa bypass operation sa Barangay 76, Zone 10 sa Pasay City. Nakuha sa mga ito ang nasa 100 gramo na pinaniniwala ang shabu na may standard drug price na 680,000 pesos at iba pang drug evidence. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Inaprobahan na ng Committee on Natural Resources ng House of Representatives ang House Bill No. 127 sa isinagawang face-to-face committee hearing kahapon, November 26, sa conference rooms ng Mitra Building sa Batasan Complex, Quezon City. Layon ng panukalang batas na i-reclassify ang mga bull reservation sa bayan ng Bayambang bilang alienable and disposable land ng public domain upang muling maipamahagi sa mga lehitimong matagal ng naninirahan at nagsasakang benepisyaryo. Dumalo sa pagdinig ang kinatawan ni Mayor Nina Jose Quiambao kabilang ang Municipal Legal Office at Municipal Assessor's Office bilang tugon sa imbitasyong ipinadala ng komite, kung saan tinalakay at nilinaw ang mahahalagang usapin hinggil sa reclassification at mga implikasyon nito sa mga residente at ugnayan ng lokal na pamahalaan sa pambansang pamahalaan. Ipinasa rin ng local government unit ang kanilang position paper bago ang itinakdang deadline upang maging gabay ng komite sa pagbusisi sa panukalang batas. Pinangungunahan ng Committee Chairperson Alfredo Marañon III ang pagtalakay sa House Bill No. 127 na inihain ni Congresswoman Maria Rachel Arenas, kung saan ay nagpasalamat sa local government unit sa Bayambang sa aktibong pakikipag-ugnayan at sa kanilang mga pahayag na tumulong sa mas mabilis na pag-aproba ng panukalang batas sa Antas Komite. Sa pagtatapos ng pagdinig, nagpaabot ng pag-asa ang komite na magbubunga ang hakbang na ito sa mas maayos, patas at makataong proseso para sa mga pamilyang matagal nang umaasa sa legal na pagmamay-ari ng kanilang lupang sinasaka at tinitirhan. Sa bayan pa rin ng Bayambang, 2 parangal ang naiuwi ng bayan mula sa Bureau of Local Government Finance Region 1. Ito ay ginanap sa Ilocos Sur nitong November 24 hanggang 28. Third place ang Bayambang LGU sa first class municipality sa rehiyon bilang sa highest locally sourced revenues in nominal terms for fiscal year 2024. Natanggap din nito ang unqualified COA opinion para sa fiscal year 2024.
Ang mga pagkilalang ito ay patunay na matatag na pamahalaang pinansyal ng bayambang at ng maayos na pagpapatupad ng maproseso at pangangalap at wastong paggamit ng pondo ng bayan, pahayag ni Mayor Nina Kiambao. Sa kabila ng hamon sa lokal na kitan at operasyon, nananatiling malinaw ang direksyon sa fiscal sustainability, transparency at tuloy-tuloy na inobasyon o panghigit pang mapabuti ang serbisyo para sa bawat bayambanggenyo, dagdag ng Mayora. Nakatakdang tumanggap naman ang provincial government ng Pangasinan ng 50 million pesos mula sa national government para sa post-disaster rehabilitation. Sa interview kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, sinabi nito na ang nasabing pondo na tatanggapin ng pamahalaang panlalawigan ay gagamitin sa pagsuporta naman sa mga Pangasinense na matinding nasalanta ng mga nakaraang bagyo, kasama na dito ang pag-aayos ng kanilang bahay, aid sa mga affected na fishermen at tulong naman sa mga nawalang livelihood, fish pens, cages and boats nung nasira lang nakaraang Super Typhoon Uwan. This is at least a first step to help our affected countrymen. Last November 17, Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, assured that the national government will extend all available support and assistance to the province of Pangasinan for those affected by the Super Typhoon, pahayag ng Vice-Gobernador. Partial damage sa agriculture dahil kay uwan dito sa lalawigan ng Pangasinan ay umabot na sa halos 1 billion pesos. Ito ay base naman sa report mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sa volleyball, wala pang balak magretiro si volleyball star Alyssa Valdez. Bigo ang Creamline Cool Smashers na makapasok sa semifinals ng Premier Volleyball League Reinforced Conference matapos yumuko sa Petrogas. Ito ang unang pagkakataon na hindi masisilayan ang Cool Smashers sa semis sa loob ng mahabang panahon. Naputol din ang podium streak ng Cool Smashers. Ngunit hindi dito natatapos ang laban dahil desidido ang Cool Smashers na rumisbak sa susunod na season ng liga. Mismong si Valdez na ang nagdeklara na handa ang kanilang tropa na makabawi dahilan upang tuluyang tuldukan ang mga usapin sa kanyang pagreretiro. Samantala, target ng Pilipinas na magkaroon ng magarbong pagtatapos ang kampanya nitong 2025 FIFA Futsal Women's World Cup na ginaganap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Subalit daraan sa matinding pagsubok ang Pinay Booters dahil makakasagupan nito ang Group A leader Argentina mamayang gabi sa huling araw ng group stage. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita, ang inyong tagapagbalita. Ako si Liway Manantan, Iparagire. Oras, alas 5:20 ng umaga. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto
na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:22 na po ng umaga sa pagpapatuloy ng ating programang Todo Balita. Kasama nyo pa rin Kaaron Liway Manantani Paragire. Yan, di pa rin po natin makakasama ngayon si Kaaron Susan. Siya ay nasa tour. Para ito ay dito sa Region 1. Baka bukas kasama na po natin. Pero ngayon po ay Huwebes, ngayon ay November 27. Ganyan po kabilis ang panahon mga kaibigan, malapit na ang December. Ilang tulog na lang, December na po, at meron po yung ilang mga local government units na nakita po natin na nagdeklara ng suspension ng pasok, special non-working holiday sa kanilang mga lugar. Kasama na dyan ang bayan ng Santa Barbara itong December 3 and 4 kung hindi ako nagkakamali. Sana tama yung naaalala ko. Pinaka-latest na nagpailaw ng kanilang Christmas village at saka ng kanilang giant Christmas tree ay ang bayan ng Bani. Ayan, napakaganda po ng kanilang giant Christmas tree at saka kakaiba. Ito po ay, ang main na materialis po nito ay kawayan. So yung kanilang giant Christmas tree, yan po ay made of kawayan. At nagniningning, kumukutitap din ang bayan ng Bani. So kumbaga level up ang iba't ibang mga bayan. Ito naman ay bilang pagbibigay saya sa kanilang mga kababayan plus syempre yung mga dadaan dyan. So ito po yung nakuha nating impormasyon patungkol sa giant bamboo Christmas tree sa bayan ng Bani. Hindi ko pa sure kung ito ay nakatayo sa bandang harapan mismo ng kanilang munisipyo. Bagong building na rin yung kanilang municipal building. Pero ito ay nasa poblasyon o kung kaya ito ay nasa kabilang side. Ayon kay Mr. John Katabay, ang kanilang tourism officer, ito po ay yung bamboo Christmas tree ng bayan ng Bani. Ito ay gumamit sila ng 150 handcrafted bamboo. Bakit bamboo ang kanilang ginamit? It stands for resilience and strength. It depicts our cultural celebration theme. Ang kanilang theme ay Thanksgiving and celebration, building and nurturing and inclusive community of hope. Ito ang kagandahan ng teknolohiya ngayon, mga kaibigan. Ito yung dati pagkukuha ng larawan, 'di ba? Yung camera. Tapos, nauso ang mga cellphone. Ayan, anytime, anywhere, pwede ka nang kumuha ng letrato. Dahil lalo na kung maganda yung resolution ng camera ng iyong cellphone, makakakuha ka ng magagandang larawan. Ngayon naman, dati ang drone ay iilan lang yung gumagamit niyan. Pero ngayon, kahit sino pwedeng bumili. Pero yung drone kailangang
i-register po yun. Hindi ko lang alam kung saan i-register ang drone. So with this drone, ayan, ito po yung lumilipad na may camera. Ang control, syempre, hawak ng tao na may-ari. Ang tawag ngayon, lalo na yung mga panay ang paggamit o kaya operator ng drone. Yung in charge sa drone ang tawag na sa kanila ay drone pilot. Siya yung piloto. Kasi nga naman, lumilipad yung kanyang camera. So with this drone ngayon, ayan, nakakakuha ng magagandang larawan mula sa itaas hanggang sa pinakamataas na kaya ng kanilang drone. So nakikita ho natin, pag ibinahagi po nila yan, nakikita natin yung ganda ng liwanag sa baba. O kung daytime naman, nakikita kung ano yung itsura nung isang lugar. At sa drone din, marami na rin gamit po yan sa ginanap na aktibidad ng Department of Science and Technology, yung national event nila na ginanap sa Ilocos Norte. Meron din hong mga naka-display doon na iba't ibang klase ng drone. May maliit, may yung maliit mga 3 inches by 3 inches. Meron naman yung mga malalaki, as in malalaki. Ito yung ginagamit naman sa disaster ng DRRM. Meron ding drone na ginagamit sa agriculture. Ito, malalaking drone po yan. At marami na pong gumagamit yan, lalo na sa ibang bansa. Kumbaga, sumusunod pa lang ang Pilipinas. Pero may mga malalaking companies, kahit sa Pilipinas, yung mga multinational agricultural companies, gumagamit sila ng drone para sa pag-i-spray. O kaya sa pagsabog o kaya pag-spread ng fertilizer. Ayan, gumagamit po sila ng drone. Ano pa yung ibang gamit ng drone? Yung una, ginagamit yan sa pag-atake, paghulog ng mga bomba. Ganyan po. Katalino ang mga tao na ang dami nilang nagagawang mga high-tech na gamit sa iba't ibang bagay. So yung mga nadadaan dyan sa may bayan ng Bani, eto po kasi madadaanan nyo, yan yung mga rotonda area ng papuntang from Bani, pagkanan papuntang Bulinaw at saka Bulinaw at saka Anda. Pagpakaliwa naman dun sa kanilang rotonda, pagpakaliwa nasa kaliwa yung kanilang municipal hall tapos palengke. Yan naman yung papuntang bayan ng Agno. Yan, sa First District po yan. Ngayon naalala ko na kung ano pa yung nag-announce ng walang pasok, bayan ng Bani. Hanapin ko lang po ha. Kasi nga po sa mga selebrasyon, ayan, tingnan natin itong Facebook account ni Vice Mayor Gwen Palafox Yamamoto. Ayan, pag binuksan niyo po yung Facebook ni Vice Mayor Gwen Palafox Yamamoto, makikita niyo po dyan yung picture ng kanilang giant Christmas tree. And hinahanap ko pa rin yung declaration ng kanilang suspension ng pasok. So, Bani Patronal Town Fiesta, umpisa nitong December 25 hanggang November 25 hanggang December 8. Rerouting yung nakita ko, asa na yon, magpakita ka ngayon sa akin. Ayan, may rerouting kasi nga naman pag sa poblasyon, pag may mga activities dyan, syempre meron yung mga kailangang isara. Hindi ko makita yung rerouting. Pero ang rerouting napakalayo yung iikutan. Ikot sa sa bahagi ng Mabini. Lalabas doon sa malapit sa papuntang Agno and then pupunta sa bayan ng Bani. Kung kayo ay pupunta, lalo na kung kayo ay pupunta sa Bulinaw at saka Anda. Baka mamaya makita ko rin, pero ngayon hindi ko siya makita, nagtago siya. So, ang mga pailaw, mga kaibigan, kaliwat kanan na. So, yung sa naman,
I think yung sa giant Christmas tree at saka yung mga pailaw sa Capitol Complex, parang sa ano yata yun, 28. So bukas. So meron ding giant Christmas tree doon, the same place na kung saan una nang ipinatayo bago mag-December ng mga nakaraang administrasyon. At doon din ipinapatayo ng GICO administration. So kumbaga kung ano yung mga magaganda ay tinutuloy naman po. Pinuntahan ko rin kahapon kasi curious talaga ako, gusto kong makita yung kung familiar kayo doon sa may bandang likuran, sa may Baywalk, sa Capitol Beach Park ng Capitol Complex ng Lingayen, ng provincial government. 'Di ba may marker doon na Sea Pangasinan? Sea Pangasinan. Tapos ang daming pictures na lumabas sa Facebook pagkatapos ni Bagyong Uwan, pagkatapos ng matinding storm surge, napakataas na storm surge. Itong Sea Pangasinan na marker ay nakabaon yung kalahati. Hindi ko natanong doon sa mga guard kahapon kung gaano kataas itong marker na to. Pero parang mas mataas sa akin. Tingnan ko nga. Kasi nagpa-picture din syempre ako doon. Dahil gusto ko talagang personal na makita yung itsura nung nakabaon na ay Sea Pangasinan marker. So pumunta ako doon kahapon. Kaso, nalinisan na. So natanggal na yung buhangin sa harapan nito. So litaw na yung buong yung buong Sea Pangasinan. So nagpakuha ako ng larawan kahapon dun sa Provincial Guard. Kaso wala naman dito sa aking ito. Kasi yung height, ayan. Yung Sea Pangasinan, mas mataas yung letters na ASIN o kaya asin. Ang height ko ay, anong height ko? 5? Kung minsan 5'1". Kung minsan 5 feet. Mas mataas pa sa akin ng mga baka 5'5". Etong asin na word doon sa Pangasinan. Ganon kataas po yung yung marker. Tapos yung taas ng buhangin ay kalahati nung nasabing asin na words sa Pangasinan. Pero yung harapan, nalinis na po. As of 3 p.m. sabi kahapon, 3 p.m. kahapon, ayan, natanggal na ng engineering office yung buhangin sa harapan ng Sea Pangasinan. So, nakalitaw na. You can see the Sea Pangasinan na. So, the whole stretch ng Baywalk Capitol ay natanggal na po yung buhangin. Pero sa bandang likuran ng Sea Pangasinan, syempre, napakataas po nun. Napakataas at it will take a long time bago yan, ewan kung paanong gagawin nila. Pero syempre, maalikabok. May mga buhangin pa at maalikabok sa bandang likurang bahagi ng Capitol Building at saka sa bandang harapan. Bagamat natanggal na yung mga buhangin na dinala naman ng napakataas na storm surge. At yung hindi ko napuntahan na yung food strip, pag facing sa dagat, bandang kaliwa, halos katapat ng bahagi pa rin ng Capitol Baywalk. Dahil medyo alanganin na yung oras, medyo makulimlim na, baka biglang bumuhos ang ulan, hindi ako makauwi, nawala akong payong. So yun, baka 28 po yung lighting ng Christmas tree and Christmas lights sa Capitol Complex. Dinadagsan na po mga kaibigan ang Blue Sky theme park sa bayan ng Bayambang. Yan po ay private, may entrance, at syempre may bayad yung mga rides. Pero ito po yung inaantabayanan po ng ating mga kababayan. Pagkatapos po na ito po ay magkaroon ng groundbreaking at ilunsad last year. Ito ay bahagi ng Bayambang BYB na BGC dun sa Metro Manila.
Okay, oras na po natin mga kaibigan, alas 5:35 na po ng umaga. Mamaya yung pangalawang bahagi ng interview kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Ibabahagi po natin yan sa panghuling bahagi po ng ating programa. Pero babalik po tayo pagkatapos ng ilang paalaala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Nagpapatuloy mga kaibigan ng Todo Balita at kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. Good morning kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabeng. Maagang pagbati para sa inyo at lahat ng mga taga Barangay Tabeng. Kasama na nyo dyan si Nakaaron Gracielda Matro at saka si Nanay Dading. Kumusta po kayo? Kahapon sa Kapitolyo isinagawa, ito ay committee hearing. Tinalakay naman 2026 budget hearing, 2026 proposed budget. At yun nga po isinagawa kahapon ang budget hearing ng iba't ibang opisina at ospital ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Ito naman upang ilahad ang kanilang panukalang pondo para sa taong 2026. Dumalo po doon si Governor Ramon Gico III sa paghain ng proposed annual budget kung saan inilatag niya ang mga pangunahing prioridad at programang nais isakatuparan ng lalawigan sa susunod na taon. Pinangunahan naman ang budget hearing ng Sangguniang Malalawigan sa pamumuno po yan ni Vice Governor Mark Lambino. Tinalakay din sa nasabing pagdinig ang annual investment projects para sa 2026 na sumasaklaw sa tatlong pangunahing sektor. Ito po yung General Public Services, Social Services at saka Economic Services. Ito na-miss out ko to. Nakalimutan ko siya umaga. Sayang, pinuntahan ko sana. Para at least makuha natin yung proposed 2026 national, provincial lang. Pero sa mga nakaraang interview kay Vice Gov, actually nabanggit na rin niya, kailang hindi ko ma-memorize. Okay, at this point, pwede na ba nating iparinig? Bluetooth. Ayan, ano yung mga pipindutin. Bahagi po ito ng interview nung nakaraan at paglalahad na at pagtugon sa mga usapin dyan sa lalawigan ng Pangasinan.
Ayan, puspusan lahat ng mga sangguniang bayan at saka sangguniang panlungsod, lalo na yung hindi pa naipasa yung kanilang mga local budgets, ay for 2026, ayan, tinatapos na yan at kailangan maisumiti nila yan sa sangguniang palalawigan para i-ratify. Para naman pagdating ng 2026 ay magagamit nila yung sabing budget for 2026. Okay, pakinggan po natin mga kaibigan. Ito po si kadugtong nung interview kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Nagpi-play na pala siya. Due to the effect of Typhoon Uwan, hindi po may iwasan na may ilang mga masasaktan, mga nasugatan, pero wala pong nawalan ng buhay dahil po sa epekto ng bagyong Uwan. Well, definitely we'll have to first and foremost pasalamatan natin yung ating mga kababayan na sila ay nakinig doon po sa ating mga abiso several days before the arrival of the typhoon. And syempre sa ating pong mga first responders, diba, ibang mga LDR, MO sa iba't ibang bayan, ganoon din po dito po sa probinsya. At yung mga ahensya na tumulong po sa atin from the Armed Forces, the Coast Guard, at iba-iba pa po mga ahensya na tumulang po sa atin. It just shows na kapag tayo po ay tutugon at makikinig po sa mga abiso ng mga eksperto na alam po nila kung ano talaga yung magiging mga epekto at mga consequences ng mga ganito mga bagyo, ay may iwasan po natin na magkaroon po ng mga losses of life pagdating sa ganito. Vice, lately lang po nagkaroon po tayo ng Pangasinan muli po ay stable for internal peace na naman po dito sa nilang Pangasinan po. Opo, if I remember correctly, nung Friday is the affirmation na insurgency free at maayos po ang peace and order situation po sa ating lalawigan. This was attended by the Philippine Army, PNP at iba pa po mga ahensya, including MICA. The Coast Guard was also there. So it just shows na very stable po ang local peace and order sa ating lalawigan. Magandang senyales po ito, lalo-lalo na po pagdating po sa ekonomiya, kasi alam po natin ang mga negosyante, isa po sa kanilang unang hinahanap ay ang stable na peace and order situation sa isang lugar. So it is a continued affirmation and commitment of the provincial government under Governor Monmon Gico na isa sa mga priorities po natin ay peace and order sa lalawigan ng Pangasinan. Vice, ang naman ng agenda ninyo halos puro creating a position. Marami bang abolishing, creating? Yung mga ordinansa po na nabanggit kanina are in preparation for the 2026 budget. Kung narinig niyo po yung announcements nung sa bandang dulo po ng session kanina, ay magkakaroon na po ng committee hearing and committee presentation ng 2026 budget. So that's in preparation for the 2026 budget. May mga position po na nakita ng HR at ng mga departamento na pwede na pong tanggalin or palitan dahil either outdated or hindi po nagagamit. So ito ay mga papalitan naman ng mga ibang posisyon. Mapapansin niyo po, karamihan po doon ay nasa mga ospital na positions or mga frontliner positions tulad ng DRRM. I think meron din po yata ang OPVET kung hindi ako nagkakamali. So ito po yung mga frontliner na mga ahensya na nagbibigay po ng direct na serbisyo sa ating mga kababayan. Aside from creating, abolishing, meron din confirming kanina. Opo, and then meron din po tayong kinonfirm na dalawang department heads po natin. Engineer Weng Ignacio po sa Planning Office at si Engineer Alvin Miguel para po sa Housing Office. Vice Gov, are you privy about the PSA poster sa social media na Pangasinan is the 7th richest province in the Philippines with 387 billion pesos? Ano po yung context nun? Richest province in terms of I think yung context po nun is in terms of assets reported. Kaya nga, anong basehan doon sa kanila? Well, ang computation po dyan, syempre, pagdating po sa riches, kung ang titignan po na dyan ay kung ano yung listed na assets ng isang local government unit. So, facilities, real estate, services or equipment, yung mga equipment na nag-deliver ng mga serbisyo na yan. But I think we can even increase that.
Lalo na ongoing pa rin po yung pag-inventory natin at pag-upgrade ng iba pa nating facilities dito, pati mga infrastructure po natin. So we're targeting to even further update that and improve that number. Wala yung minerals yan? Hindi po kasama dyan. We're only talking about assets ng local government. So asahan po natin. Okay, so yan po yung interview kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. At marami pong aasahang magagandang mangyayari nitong taong 2026. Patuloy po yung ginagawa ng provincial government sa pamumuno po ni Governor Ramon Gico III sa pagpapalakas, pag-i-improve ng mga facilities ng probinsya. Kasama na dyan yung, syempre, yung health facilities, yung mga ospital, at saka ongoing na yung construction ng panglima actually na ospital ng probinsya. Ito po yung Alcala Community Hospital. At malapit nang magbukas siguro, if not this year, baka first quarter of 2026, yung Umingan Community Hospital. Ililipat mo na po yung community hospital na nasa poblasyon, congested area, at saka maliit na siya. Ililipat siya, nag-construct ang probinsya. Una, bumili sila ng lupa sa Barangay Gonzales sa Umingan at nagpatayo nga ng 3-story na building, at napasok po natin yan nung mga early part ng construction. Napakalaki at napakalawak. Pati nga si Governor Gico, siya ay nalula sa laki at saka luwang. Ito po ay tatawaging Umingan Super Community Hospital. At sa mga nakikita nating developments din diyan sa bayan ng Umingan, mayor po nila ay bago. Nag-umpisa siya as SK Federation President at naging later on nag-aral, nakapagtapos ng abogasya at pumasa, isa na siyang abogada. At ngayon naging Vice Mayor ng Umingan, si Vice Mayor Chris Evert Tadeo Lainez, at ngayon ay siya yung mayor. Progresibo ang pag-iisip ng, hindi na siya bata kasi ano na siya nasa 30s. Ayan. At may nagbukas na rin doon na fast food, at saka grabe rin yung development na nangyayari dyan sa bayan ng Umingan. At higit sa lahat, ayaw nila, open po sila sa mga negosyante. Open sila, welcome sa kanila yung negosyo. Pero kung yung negosyo ay makakaapekto sa kalusugan ng kanilang mga kababayan, ay kuidaw, ayaw na ayaw po nila yan. Meron silang ipinasarang isang manukan dahil unang-una, nag-complain ang mga taga-barangay, and then umakyat yung kanilang complaint sa opisina ni Mayor Chris Evert Tadeo at Tadeo Lainez. Tinignan ng kanilang mga department heads at nakita nga at na kanilang na find out din na wala yung mga importanteng mga dokumento, yung mga papeles, hindi sila nakakuha. Kaya binigyan sila ng pagkakataon na tanggalin ang mga sisiw na kanilang nirelease na. Binigyan naman sila ng pagkakataon na tanggalin yung mga nailagay na doon na mga sisiw, ilipat nila, and then to finally close yung nasabing manukan. And balik po tayo doon sa Super Community Hospital na pinapatayo under the administration of Governor Ramon Gico III. Across the road naman, may nabiling malaking lupa din ang probinsya doon at doon ipapatayo. Isa na dyan yung Umingan campus ng Pangasinan Polytechnic College. Pero syempre hindi mawawala yung mga complaint, mga reklamo. Kaya kung kayo po ay may reklamo, ayan, sa mga serbisyo o yung mga attitude ng mga government employees, open naman po ang probinsya sa mga sumbong. Ayan, pwede kayong magsumbong po dyan. Kung sa tingin nyo wala kayong takot kayo na baka pwede kayong pumunta sa Kapitolyo dun sa departamento na inyong, like for example, hospital, serbisyo o kaya yung ugali ng mga empleyado yung ko-complain nyo, pwede naman kayong pumunta mismo doon sa Kapitolyo, doon sa opisina at magbigay po kayo doon ng sulat o kaya kausapin yung department heads. Takot kayong iparating yan sa Chief of Hospital
o kung kanino man, pwede naman po kayong dumiretso. Basta yung inyong i-report ay katotohanan at pawang katotohanan lang. Yan naman po ay welcome sa ating gobernador. Okay, meron na lang 9 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Pero pwede ba tayong mag-break lang ng sandali para ma-prepare ko yung isang voice clip na ating ipaparinig po sa inyo. Babalik po ang Todo Balita. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Dari Batulao. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ. Okay, nagbabalik po ang Todo Balita. Meron na lamang po tayong 7 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. At ito po, yung balikan ko lang yung Bayan ng Bani. Nakita ko na yung picture na post naman sa Facebook ni Vice Mayor Gwen Palafox Yamamoto. Pero ito ay kuha ng vlogger na si Tambay 101. So, bagong tayo po kasi yung kanilang munisipyo. Maganda na po siya, hindi na po siya... dati isa siya sa nahuhuli o natitirang munisipyo na made of wood. Pero ito ngayon ay konkreto na, naayos na rin yung parking area nila sa bandang harapan. So pag nakaharap po kayo, malapit sa rotonda ito ng Bani, pag nakaharap kayo sa munisipyo, yung kanilang giant bamboo Christmas tree ay nasa left side na bahagi at saka meron silang Belen na sa bandang right side. Noong nakaraan, mga kaibigan, kinumusta po natin ang kay Mayor Julier Ayoy Risuello ang kanilang bayan pagkatapos po ng etong hagupit ni Typhoon Uwan, lalo na yung kanilang mga mangga. Dahil ang dami po yung mga nabalita na sa iba't ibang lugar talagang isa sa mga nasaktan na mga negosyante. Ito po yung may mga puno ng mangga at malapit na yung harvest. Harvest season na actually. Pero ito po yung tugon naman ni Mayor Ayoy Risuello ng San Carlos patungkol sa katanungan, kumusta yung mango industry? Masakit po ang loob ng ating mga farmers and mango growers kasi po napakalaki pong devastation ang nangyari dito sa ating syudad. Panahon na po ng mangga tapos tinamaan pa po sila ng typhoon. So medyo malaki-laki po ang nawala sa ating mga mango growers dito sa syudad ng San Carlos and other agricultural products po natin sa syudad. Sa record po, how much po yung nawala sa mangga? Pinakamalaki po sa mangga, 126 million worth po yung nawala sa mangga natin. No? Yung ibang figures po hindi ko maalala, but I have the figures with regards to that. No? At tinamaan din po ibang mga farmers natin sa syudad ng San Carlos. So ibig sabihin, Mayor,
yung mga nakaraang bagyo nun, alaki na po yung effect sa mango. Pero anyway, kahit pa paano naka-recover pa rin. Pero ito na naman. Yun nga po, imbis na naka-recover na sila ngayon, tinamaan na naman po tayo. Sa ilang araw na napakalakas po ng hangin, nagbagsakan po lahat, nagtumbahan po yung mga apalagapag iraraman mangga tayo. Supposedly, for harvest la, kaya ang sakit sa ulo dararaman mango producers tayo. In that sense, Mayor, ano po yung assistance for the mango growers from the city or from the national government? Waiting pa po tayo sa mga sa ibibigay ng national, pero po sa syudad ina-assess pa po natin kung ano po yung maitutulong natin sa kanila, kasi as of now really po hindi naman po natin maibibigay lahat ng tulong sa kanila, pero meron pa tayong iniisip, ina-assess po muna natin kung paano at magkano ang ibibigay nating tulong sa kanila. Sir, with regards to palay farmers naman po, ano po yung damages at gaano kalaki? Medyo malaki-laki rin po, pero at not as big as the mangoes. Nakahanda na rin po yung programa natin para po sa mga farmers natin. Na-submit na rin po sa akin ng ating city agriculturist yung damage area, yung amount po ng na-damage, kung ilan pong individual ang apektado o ilang farmers ang apektado. So again po, ina-assess po natin kung gaano po kalaki yung ibibigay din natin sa lahat kung anong tulong. Wala naman pong reported na flooded areas? Wala naman po, unlike nung nakaraan, kasi medyo ngayon po mas malakas lamang yung hangin. Yung volume po ng tubig ngayon hindi po ganun kalaki kaysa sa volume nung nakaraan po na bagyo na dumating dito sa ating syudad. Okay, yan po mga kaibigan, si Mayor Ayoy Risuello. So, ang matinding tinamaan po ng hagupit nitong Typhoon Uwan, mga magsasaka pa rin. Just like in other areas, ganun din dito sa bayan ng lungsod ng San Carlos, yung mga mangga na several times yung malalakas na bagyo ay naapektuhan yung kanilang mga mangga. Pero syempre yung mga nakatayo, ayan, nagkaroon ng panibagong pag-asa yung mga nagmamay-ari dahil nakatayo pa yung kanilang mga mangga. More than 5 years ago ba, yung pinakamatinding mga bagyo na kung saan ang daming mangga na natumba. Pero marami pa rin nakatayo. Pero ito naman, harvest season na sana, kikita na sana yung mga farmers, yung mga nagmamay-ari ng mangga. Pero ayan, nilaglag ni Uwan yung kanilang mga mangga. So kaya huwag kayong magtaka kung mahal ang mangga. Sa ngayon, dahil nga iilan na lang po yan, marami po yung mga nasira, yung kanilang iha-harvest na sana. Parang sa bangus ngayon, balik sa mahal. Dahil nitong nakaraang si Uwan, yung mataas na tubig, baha, ang daming nakawala na mga bangus. Plus, syempre yung mga magsasaka, like in other areas, yung mga nagtanim ng palay, apektado rin po sila. Okay, advisory mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative base dito sa kanilang advisory. Wait lang. Yung canceled ay November 30. Postponed yung power service interruption na ang affected area sana ay Sunday po yan. Wala na. Postponed na yon. So Sunday 30, bigay ko na lang sa inyo yung ano ba ngayon. Yung 28 bukas, 8 a.m. to 5 p.m. Affected area ay, ano to, letter to? 28, letter E. Bahagi ng San Carlos City, Area 1 North. Bahagi lang po ng Barangay Ano, dyan sa San Carlos City. At yung isa naman, 8 a.m. to 5 p.m. dyan sa Bayambang, bahagi lang ng Barangay Bicol. At sa 29 sa Saturday mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ang affected areas ayon sa Senpelco ay, wait lang, letter H. Bahagi ng Binmalay, Lingayen, San Carlos City, Area 1 North. Ito yung mga barangay, Biak East, Biak West, Linok, Kanawalan, Manat, Nagilayan, Gayaman, Kamali, Santa Rosa, Kalit, Tumbor, Balagan, Lumboy, Papaguyan, Parayno, Palyas, Nagpalagan, Dulag, Amangkoro, Balogo, Basing, Matalava, Namolan, Tan, Parayaw sa Binmalay. Ang purpose, clearing operation.
Pagbati po natin ng good morning at maraming salamat kay Nick Dacal, Rodel Edades Peralta, kay Sir Napoleon Co, good morning, Lynn Coronel, Rolly Soriano, Ernesto Mosada Jr., Gracelda Matro, hello sis, kumusta na kayo? May tanim kayong mangga? Estrella Carmelo, Ave Rosas, Rodas, Saldi Daduya, Kuya Benjitan, good morning. Sofia Mamaril Matias, ganun din, good morning po sa inyo. At sa lahat kay Nino at saka kay Marie, doon naman sa Lingayen. At lahat ng Ferdinand Perez, good morning sa lahat ng taga-subaybay po ng Todo Balita at ng DWIC Dagupan. Isang napakagandang umaga po sa inyo at maraming salamat. Ang tabayanan po ang Orly in the Morning. Susunod na po yan, makakasama nyo si Kaaron Orly Navarro. Sa ngalan ng aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical Kaaron Edwin Inong. Nakasama niyo po, Liway Manantan, Iparagire. Good morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino.